So welcome back to another video. So sa video po na ito, pag-uusapan naman natin si One-Hand tsaka si Tala. Best loan app nga din ba sila? So pag-uusapan natin dito based on my experience. So si Tala po is memorable sa akin yan kasi siya yung first ever loan app na na-avail ko. Second po is si One-Hand. Dalawa talaga sila na experience ko and patuloy po na nag-e-exist sila ngayon. Meron na rin pong mga sikat na personalidad na nagpo-promote nitong si Tala at tsaka si One-Hand. So sa video po na ito is magpapaka-honest lang po ako. Kasi ako talaga, kung ayaw ko talaga yung app, ayaw ko. And kung ano talaga yung napapansin ko sa app and kung ano talaga yung medyo foul sa app or medyo hindi ko nagustuhan sa app, is talagang sinishare ko po yan sa inyo. Na alam po yan ng mga ibang subscribers ko dito. So of course, unahin natin yung dalawang good side sa dalawang loan app na ito. So sa loan app po na ito is nakakapag-cash loan po talaga tayo ng legit. Kapag-cash loan po ako sa Tala ng twice. Sa One-Hand is twice din. Yun nga, maaasahan po talaga natin sila. Real time po talaga yung kanilang disbursement sa ating account. Kaya goods na goods yun, of course, kapag emergency purposes and wala kang mahalalapitan na taong paghihiraman mo, at least may loan app na sasagip sa atin. Legit po talaga nakakapag-cash loan dito. So based on my experience, I had twice sa One-Hand and saka sa Tala. The other side naman, the bad thing, for me lang to ha, para sa akin lang to and based lang din naman sa knowledge, based lang din naman ito sa experience ko. So patagal ang patagal, syempre patalino din tayo patalino. And nare-realize natin yung mga bagay na hindi natin na-realize noon kasi syempre, dahil gustong-gusto mong mangutang is hindi mo na iniisip yung bad side, di ba? And syempre, dahil nangangailangan ka ng pera, hindi mo titingnan yung bad side ng loan app na yon. So ano ba itong pinaka-primary concern ko sa dalawang loan app na to? Hindi ko alam kung ako lang ha. Pero, mataas po yung interest nito. Diretsahan na mataas po yung monthly interest. Niloloko lang tayo sa daily nito. Pero, mataas po talaga ang interest nito. So, ang daily interest po ni One-Hand is 0.49%. So, if kukumputin natin to into 30 days or 31 days. So, let's see. Ayan, so kumputin natin 0.49 times 30 days. Mapatak po na 14.7% per month. Kung 31 days to, 15.19% per month. So, pumapatak talaga siya na 15%. While sa Tala po, ito yung breakdown ng Tala. Ito yung loan summary niya. Kung nag-loan ka ng 2,000 pesos, parang ang interest niya lumalabas 600 pesos kasi 30%. 30%, pero ang alam ko kasi nito is 2 months to. Bali, kung i-divide mo yun, nakalagay naman dito sa baba, effective interest rate niya talaga is 15% per month. So, itong 30% na nandito sa taas is ano po yan, 2 months yan. So, mataas no? Then, nakalagay dito, a daily rate of 0.5% is applied to 2,000 from day 1 to 61. So, computin natin. So, 0.50 times 30 days, 15% nga po talaga. Kung 31 days naman ito, yan, kung 31 days naman, ay kung 60 days pala, I mean, so 30%. So, nakalagay doon, 2 months talaga yon yung breakdown po na yon. So, ganito siya, 30% sa 2 months. So, this is too much and mataas po talaga to. So, ang monthly interest niya po is pumapatak po talaga ng 15% per month. Kung para sa inyo, mababa yun, mataas po yun, promise. Compared sa GCash loan product, sa Lazada loans, or sa Shopee loans, and of course, compared kay Bilis. Pinukumpara niyo palagi si Tala kay Bilis, which is, ang layo po, hindi po talaga, ang layo po ni Tala kay Bilis. Hindi ko alam kung bakit nagugustuhan at tinatangkilik niyo yung ganong interest. Ito lagi na sinabi ko sa inyo, kapag nangangailangan kasi tayo ng pera, hindi na natin tinitingnan yung bad side. So, bulag na tayo sa interest, basta ang kailangan natin, yung total amount na kailangan natin maibigay nila. So, dahil syempre nangutang tayo, nare-realize din naman natin, katagalan ng pagbabayad natin, bumibigat. Ibigat, diba? Kasi nga, mataas po yung monthly niya. So, mataas po yung monthly interest niya. Actually, hindi nga po yan abided sa sa BSP. Kasi, for me kasi, ang reasonable interest per month lang is talagang naglalaro lang sa 5% below. 6% below. Sa ganun, hindi naglalayo sa ganun. Pero yung ganito, guys, 10%, 15%. The worst, may 20% pa nga akong alam and 25%. At ito pa, may 50% pa akong alam. So, ang lala, di ba? Ang lala. Hindi na po sila loan up. Loan shark po sila and nagtatakaw talaga sila. Loan shark po ang tawag sa mga yon. Hindi ko masasabing loan shark si Tala and si One-Hand ha. Pero, para sa akin, mataas lang talaga ang interest nila. Makakamura ka lang sa mga to, lalo kay Tala kapag, kunwari, after 3 days, babayaran mo na siya kasi may daily interest
interest kasi sila na computation. So, kung may tala kayo, alam nyo yon. And kay One Hand naman, monthly ata. Hindi ka lang may daily na si One Hand ngayon kasi ang tagal ko nang hindi na-avail si One Hand eh. And currently, active pa rin po yung tala account ko and si One Hand account ko. So, kayo ba? Okay lang ba sa inyo yung ganung interest? Hindi ko sinisiraan tong dalawang app na to ha. Pero, ito lang yung honest review ko is mataas po yung 15%. Parang awan nyo na, mataas na po yun. Yung pautang nga dito sa amin, sa co-op namin is 5% lang eh. Kung magte 10% mo yan, napakabihira. Yung mga grounds to consider dito sa amin ha, para mag 10%. So sa tao pa yan, nasa tao yan. So what more dito sa loan app, diba? Alam ko naman, grabe rin yung competition ng loan app ngayon, ano? Grabe rin yung competition sa pa-interest. Previous video ko, na-share ko sa inyo yung top 5 loan apps na best for me based on my experience, which is 5% below lang din yung interest. So na-share ko yon. So I hope ma-watch nyo yon para at least kahit pa paano is naging aware kayo and aware kayo sa mga yon. At hindi ko na po pahahabain tong video na to kasi gusto ko lang i-share yung thought ko sa inyo kasi sinasabi nyo kasi na best tong mga to. So for me talaga hindi siya best kasi ang tataas ng interest niya. Hindi naman siya loan shark and maganda rin naman yung customer service ng mga to but hindi siya kasing ganda rin ng customer service ni Bill is. Papaka-honest lang po ako dito. Nasa sa inyo naman yun eh. Hindi ko pa rin control kung ano yung gusto nyong gawin kasi alam ko naman may mga accountant kayo dyan sa mga yan. So sinishare ko lang yung katotohanan dito. So yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para update kayo sa mga bago pa pong mga videos. Thank you for watching this video. Bye!